Broadcasting Company. DZRH, member, kapisana ng mga broadcasters sa Pilipinas. Ibang kulay ng buhay, mga kasaysayang pangpelikula na kapupulutan ng gintong aral sa buhay. Ito ang mahalaga ko. Sa kanyang radyo at sine. Alam mo, bakit kaya? Musika at direksyon, Rod Kalimbay. Pangkalatang produksyon, Virgilio Garcia Jr. Pag-ibig, may bigot, tagumpay. Di malaman, di maisip, kung anong kapalaran. Ngayon sa dulang tinimbang na pag-ibig dito sa Ito Ang Palad Ko. Hindi ganap na matanggap ni Lemuel na naangkin na nga ng iba si Daria. Nagbanta siya nagaganti hanggang minsan sa kanyang pagluwas ng Maynila para muling maghanap ng trabaho. Nakatagpo niya si Rostum, isa ring dating bilanggo na kasamahan niya sa pihitan. Nakalaya na rin pala ito. Nalaman ito ang nangyari sa buhay niya. Nagalok ito ng tulong. Sinabing aalamin ang tirahan ni Daria sa Maynila. At isang umaga, isang tawag sa telepono ang natanggap ni Daria. Si Lemuel ang nasa linya. At ngayon mga kaibigan, sa pagpapatuloy ng madulang kasaysayang pinamagatang tinimbang na pag-ibig, dito pa rin sa Ito Ang Palad Ko. Dinaramdam ko, Daria. Pasensya ka na. Kung patuloy mo kitang ginagawa. Hindi ko lang matiis na hindi marinig kahit matagang tinig mo. Samuel, may asawa na ako. Kaya para mo ng awa, bigyan mo ako ng katahimikan. Huwag mong guluhin ang buhay ko. Pakiusap lang, Lemuel. Maawa ka sa akin. Maawa ka ba sa akin? Oh, Lemuel. Matagal tayong dalawa, Daria. Minahal kita ng gusto. Nagplano ako para sa atin dalawa. Para sa magiging kinabukasan natin. Sabi mo, mahal mo ako. Nakakulong ako ng dahil sa pagnanakaw. Dahil gusto kong magkapera ako. Yung malaking pera. Dahil gusto kong pakasalan ka. Bigyan na maginhawang buhay.
nang makulong ako. Nangako ka sa akin, di ba? Na hindi ka magbabago. Nahihintay mo ang paglaya ko. Pero yung pala, wala pa akong 1 taong sa kulungan. Nag-asawa ka na sa iba. Lemuel, may dahilan. Anong dahilan yun? Hindi ko masasabi sa'yo. Kung ganon, huwag mong asahan mananahimik ako. Pasensyahan tayo. Hello? Lemuel? Hello? Hello? Lemuel? Oh, Pilar, bakit wala pang magaling na anak mo? Gabi na. Pabayaan mo siya. Siguro nag-away na naman kayong mag-ina, no? Pilar, huwag kang magbuntong hininga. Tinatanong kita. Marshal, pwede ba? Pabayaan mo muna ako makapag-isip. Bakit? Ano ba problema? Samuel. Sinasabi ko na nga ba? Talagang kahit kailan, hindi na tayo nawala ng problema dahil sa lalaking yan. Aburido na siya. Oh, kung aburado siya, anong pag-alam natin? Ba, alalahanin mo, Pilar. Ako man, tayo man, aburido na rin sa buhay na ito. Kaya yung pagka-aburido niya, sa kanya na lamang yon. Huwag na niyang ipasa pa sa atin. At lalo lamang akong nayayamot sa kanya. Naiisip ko lang kasi. Mataas Baka tuloy isang yung... araw, maisipan niyang Aba, maglayas. o hindi mas magaling. Marshal! Bakit? Ayaw mo ba? Pilar, pabayaan mo siya. Total, wala naman siyang silbi sa buhay natin, hindi ba? Dahil wala siyang kwentang anak. Kahit kailan, hindi niya tayo nabigyan ng kuswelo. Kaya kung gusto niyang maglayas, bahala siya. Walang pipigil sa kanya. Wala. Ay, salamat. Ngayon lang ako nagkaroon ng chance na makapagbasa ng newspaper. Gusto mo ng kape? Yes, please. Sandali lang. Pagtitimpla kita. Daria? Ha? Sweetheart? Are you not feeling well? Really? Matamlay ka. May problema ka ba, ha? Wala. Medyo mabigat lang ang ulo ko. Siguro, napagod ako sa pag-shopping kanina. E di kung gusto mo magpahinga ka ng maaga, sige na. Paano yung kape mo? Oh, never mind. Si Mimay na lang ang uutusan ko magtimpla noon. Sige na. Magpahinga ka na. Sige na. Okay. Thank you. Sige ha. My God. Napupunan ako ni Willie. Bakit hindi ko magawang itago sa kanya ang problema ko? Kasalanan ito ni Lemuel. Pinugulo niyang masyadong isipan ko. Rosa. Ayan. Sinalinan ko na ang baso mo, Rosa. O sige, inom na, banat na, Rosa. Sa kahit anong dami ng anak na inumin ko, palagi ko hindi rin makatutulog sa problema ko eh. May sabi sa'yo hindi. Rosa,